Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Wala na pong paligoy-ligoy. Kinontra po ni VP Sara Duterte. Ito pong kagustuhan ng pamahalaan na magkaroon muli papunta po dun sa pag-aaral, papunta po sa PISTOC dito po sa National Democratic Front Philippines, no? Tinawag po ito ni VP Sara Duterte na agreement with the devil. Yan po ang pag-uusapan natin. At ito po, kaya po medyo nahuli tayo dahil habang ginagawa ko po itong pamagat natin, pumasok po yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na siya naman po ay pumapabor na ituloy ang PISTOC. Ayan, no? To reopen PISTOCs. Kaya gumaganda po ngayon. Ito po, hindi po katulad nung mga nagdaan na yung ating pong mga magkakalaban po sa politika ay pare-pareho po ang sinasabi. Ngayon po, makakapamili po talaga ang taong bayan dahil ibang-iba po ang mga sinasabi nila sa bawat isa. Ngayon, kumukontra na po si Sara Duterte. Direkta na niyang kinukontra. Hindi siya sumasang-ayon. Tinatawag niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Yung pakikipagkasundo sa mga gusto niyong maging kasundo. Alam na. Sisimula na kami. Okay. Isa-isahin po natin. Ang mga sinabi po ni VP Sara Duterte, saksi siya kung gaano tong mga gusto nyong kausapin muli. Saksi siya kung gaano sila magtrabaho. Saksi siya kung gaano kalupit tong mga to. May mga binigay po siyang instances. Basahin lang po natin ng konti. Huwag po kayong ganong mainip. Ito po, siguro naman narinig nyo na ito lahat. Yung mga pahayag na to. At ako po ay nagpapasalamat. Ito po ay pinahayag ni Sara Duterte sa NTF LCAC anniversary. Ayan, no? Taong 2017, personal niya nakitang agaw buhay sa ospital ng isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng NPA sa Mandug, Davao City. Personal. Nakita niya yung naghihingalo agaw buhay sa ospital. Hindi rin niya malilimutan na humingi siya ng tawad sa ina. At yung nanay ng mga namatayan, ng mga atrocities na mga gusto nyong kausapin ngayon, PISTOC. Ang nanay na yan ay nagtanong sa kanya. Ang sabi na nanay, ilang anak pang mamamatay? Tinanong siya ng nanay. Bilang mayor ng Davao City, hindi siya makasagot. Direkta po. Walang katulad ang kasamaan ng terorist, sabi ni Inday Sara. Walang katulad ng kasamaan. Teka muna, baka isumpa rin ako ng mga Sterling. Thank you very much sa $499 na pangkape. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng mga grupong ito. Hindi na nabilang kung ilang sibilyan, kabilang ang menor de edad na naging biktima ng madugong digmaan ng mga namundok. Hindi na rin mabilang ang barangay captain, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbigay buhay. Nananawagan ang lahat ng pamilya ng hustisya. Sumusuporta ako sa akbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Uy, thank you very much po kay Olive Arias na nagbigay po sa atin ng $50 na pangkape. Ay, 50 pounds po, 50 pounds. Maraming salamat, Olive Arias. At sa pagwawakas po ni VP Sara Duterte, sino-shortcut ko lang po. Pwede nyo naman pakinggan, hanapin nyo lang po. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng terorista sa mahabang panahon. O nga po, pounds. Na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless
and body attacks of the nice people around. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningless development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Mr. President, the government statement with NDF-P in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sensiridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin lang nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilin lang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. Okay. Sinasabi ng iba na pinipressure ni Sara Duterte ang Pangulo. Panahon na po. Yung ginagawa po ni Sara Duterte, mawawala lang po sa lahat eh. Ang NTF-ELCAC, alam po natin yan lahat, no? Maski po militar, nagsasabi po sila. Basically, ngayon po, wala nang aktibong guerrilla front. Sabi ng AFP. Wala na po palang activity. Ibig sabihin, hindi na po sila kasing lakas ng dati. Sabi rin ni BP Sara, no, yung mga dating biktima lang, ngayon agresibo na po silang lumalaban. Dito po sa mga kaaway ng bayan. Hindi po masama magkaroon ng peace, no? Pero nakabatay po yan dapat yung pagtatapos ng napakatagal na nating problema. Alam niyo po, sa totoo lang, ako naniniwala ako na alam ng militar na pwede na natin tapusin. Actually, may deklarasyon po si Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong taon na to, matatapos na po yung problema natin dito sa insurgency. Kaya na po yan sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC. Kita nyo po, ano ang unang kahilingan ng mga rebelde? Tanggalin yung NTF-ELCAC, ibasura yung batas na anti-terror law. So hindi po sila seryoso na tapusin yung kanilang rebellion. Sa simula pa lang gusto na nilang yung pinakamabisa po. Ang dami po nating trinay sa kanila. Yung pinakamabisa po na paraan, no, ng paglaban natin sa mga rebelding NPA. NTF-ELCAC po, dahil whole of nation approach. Pinupundahan natin yung mga barangay para hindi na po muling bumalik sa kanila. Yung whole of government approach na to, ang pinaka-epektibo so far sa lahat po na naging presidente. Bakit hindi na lang po natin ituloy? Samantalang yan po ang ipinangako ninyo. Wala po ako narinig. Sinusubaybayan po namin lahat ng pronouncement nyo nung kayo kumakandidato. Itutuloy po ninyo yung NTF-ELCAC, war on drugs, hindi nyo papapasukin ng ICC. Build, build, build. Ano pong nangyari? Sasabihin ko po sa inyo nangyari. Ano po, ito ang maganda rito. No? Hindi papahuli. Lahat po, bumabaha po, kahit po ayaw ng media. Yan yung sinasabi natin . Ayaw man mang media na i-feature si Sara Duterte. Pero wala silang magawa. Yan ang pinakamatampok na balita. Araw-araw ang pinakatampok na balita. Ano yung sinabi ng mga Duterte? Araw-araw tampok na balita. Ano yung ginawa ng mga Duterte? Ano yung hindi nila ginawa? Ito po dapat ang pangunahing balita ngayon. Hindi nagpakita si Pangulong Duterte doon. Hinihintay nila. Sa Quezon City Justice, kung ano man ang tawag doon. Yan po. Kaya po nanggagalaiti lahat ng mga politiko. Dahil ang mga Duterte hindi po nagbabayad ng media. Ang mga Duterte wala pong binabayaran na mga anong tawag sa amin? Hindi po nagbabayad ng mga vlogger. Pero laging laman ng balita. Kakainggit. Hindi sila pag-uusapan. Effort na effort sila bago mapag-usapan. Walang ka-effort. Nagsalita lang ng katotohanan sa kanyang puso. Mahal na Pangulo, demonyo po ang kausap ninyo. Yan ay kasunduan sa mga demonyo. Pati po yung choices of words, talagang kakagatin ng media. Ayaw man ng media na i-feature ang mga Duterte. Wala silang magagawa. Call ng tao yan . Gusto naming malaman kung ano yung sinabi ni Sara Duterte. Gusto naming malaman bakit hindi nagpakita si Pangulong Duterte dun sa Quezon City Justice Hall. Interesado kami lahat sa araw-araw na ginagawa ng mga Duterte. Ito po. Hindi tayo interesado rito. Pero dahil naglabas ng
ng sarili niya. Ito po si Martin Romualdez, naglabas po ng kanyang sariling pahayag. Siyempre, obligado yung mga press na ilabas din to. Kahit hindi sila interesado. Ito po yung statement of ni Speaker Romualdez on the House of Representatives, full support. O, kita nyo yung buong House of Representatives, I reiterated my wholehearted support to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s decision to reopen talks for peace negotiations. Kaya ang ganda po ngayon ng eleksyon Kasi naglalantaran po ng mga baraha ang mga politiko. Nagsisimula na ngayon mga kaibigan, nagsisilabasan na ngayon yung mga kanya-kanyang mga bahon nila at kanya-kanyang siraan mga kaibigan. Si Inday Sara Duterte po, pabor sa war on drugs. Ang mag-ama pabor. Si Martin at ang mga nananawagan na papasukin ng ICC, ayaw. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa suportang binibigay niyo mga kaibigan. Yeah. Peace out.